Makalipas ang 3 araw matapos ma-isolate ang 2 barangay bunsod ng pananalasa ng Bagyong Guring sa Ilocos Norte, naabutan na ng tulong kahapon ng local government unit ang mga barangay ng Lipay at Nalasin. So ang ginagawa ng ilan sa mga kalalakihan ngayon dito ay tinatawid nila yung lubid na gagamitin para yung pagkain at saka tubig na ipararating doon sa mga kababayan natin mula sa barangay Nalasin at Lipay ay maitawid dahil yun yung kailangan ngayon ng mga residente, lalo na kung tatagal pa ang sitwasyon nila, wala pang maayos na madaraanan sa kanilang lugar. Ayon kay Solsona Vice Mayor Jonathan De Lara, tubig, pagkain, gamot at personal hygiene ang pangunahing naipaabot mula sa municipal at provincial government ng Ilocos Norte sa mga residente. Sa video, makikitang nilusong ng ilang kawani ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ng Solsona ang rumaragasang baha patungo sa Nalasin at Lipay. Ang talagang kailangan doon yung ma-rehabilitate yung dike, yung embankment doon sa Sitio Buing. Kasi yun yung cause ng flooding ng siyam na barangays. Okay. Yun ang dapat na maayos. Pag hindi maayos yun, at temporary lang naman yung kaya nating gawin, like i-divert natin yung tubig, still pag may malakas na ulan o bagyo na naman na darating, siguradong mawawasak din yung yung ilalagay nating temporary na parang embankment or diversion. Ngayong araw, muling babalik ang MDRRMC Solsona para muling mamahagi ng family food packs sa mga residente. Ayon kay Kapitan Noriel Pascual ng Barangay Nalasin, bagamat may tulong ng dumating, nananatili pa rin umanong isolated ang kanilang barangay dahil wala pa silang maayos na madaraanan. Gayunman, malaking bagay umano ang natanggap nilang tulong mula sa gobyerno. Plano ngayon ng Barangay Council kung papaano makagagawa ng footbridge na magsisilbing daan ng mga residente. Okay naman po sir, palaki ng tulong sir pang taos ng utom. Plano namin na gagawa kami ng footbridge, parang footbridge lang po sir. Doon sa Barangay Agitap, Sitio Kasalaysayan, doon sa nang nasirang kalsada. Doon kami, baka ngayon sir, baka gagawa kami ngayon. Siyempre, may meeting pa ako mamaya. Samantala, umabot na ngayon sa 1,431,350 pesos ang inisyal na halaga ng pinsala sa livestock sa buong probinsya ng Cagayan dahil sa pananalasa ng Bagyong Guring. Batay sa datos ng Provincial Veterinary Office o PVET, noong August 30, naapektuhan ang nasa 104 livestock racers mula sa bayan ng Apari, Bagaw, Bugi, Camalanogan, Enrile, Igig, Piat, Solana, Santa Teresita, Santo Niño at Tulao na nag-aalaga ng mga baboy, kalabaw, baka, kambing, tupa, manok at pato. Pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga alagang hayop ng mga livestock racer ay pagkalunod at hypothermia o dahil sa lamig. Sa ngayon, patuloy na inaaral ng PVET at ng pamahalaang panlalawigan ng Cagayan kung ano ang mga maaaring maibigay na tulong sa mga apektadong livestock racer. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.